Ako nga pala si SK Paulo. At dito na nga magsisimula ang panibago kong kwento. Ako nga pala, katulad nyo din ako, probinsyano at nangangarap na tao. Ngayon yung araw ay niyaya ko ng kabataan ko. Hindi para mag-adik sa maling tao, kundi manguhan ng tulya at paros sa lupain na hindi ko alam kung kanino. Dahil nga malayo-layo ang lakarin, iniisipan ko magbaon. Kanin para sa sikmura at baso para sa tagay, sa tubig. At dito na nga nagsisimula ang aming paglalakbay. Ang pagtawid at pagtahak sa 4 na bundok, 10 ilog at pagkitil sa 3 dragon. Ang mga kabalyero'y lumakad, dala-dala ang tupa at kabayo upang tahakin ang bundok ng Tabor. Charot! Ninanani pala kami sa irrigation dumaan. Naalala ko tuloy nung ako'y paslit pa. Dito dati kami nagpapakati ng tubig para manghuli ng isda. Minsan naman ay inabarangan namin ng dayami para umapo ang tubig at magninilangoy na parang palaka. Ay nakakamiss diga. Dati naman sa tuwing umuulan ay kami naliligo sa tubigan at doon nagbabatuhan ng putik na ginawang bola-bola. Ay kapag natamaan ka man din ay walang salang iiyak ha. Nangangalagati pa nga lang kami at itong unang ilog na amin tatawirin, kaya kailangan maging mapagmansyag, panghas, matanglawin. Charot! It was at this moment that he knew. He fucked up. Nadulas nga pala ako at alam ko nakita nyo yun sa video. At ngayon tumatawa kayo, pero di naman masakit. Buti na lang sa ipon saging na hawak ko, walang galos bukod sa umaanot yung binti ko. Nagpatuloy na nga maglakbay ang lampang kabalyero kung saan nadudulas di yun, nabubuslot din sumasabit dito, lumulubog doon. At ang tanging ginawa lamang ng aking mga kasamahan ay ang tawanan ako. Pero okay lang, di naman masakit. Ito nga pala yung tinatawag nilang tangke, hindi naman pala ganun kalayo. Charot! Pronto nga pala mga anak mayaman at hamit na hamit na manguha ng tulya. Pero bago yun ay naupo muna kami sandali at nagpahinga. At sa layo na rin kami pinuntahan ay kapag kami wala na kuha ng tulya at paros ay huwag ka mapiho, kami gawala. Kasama nga pala namin si Lisa Valdez. Sabihan mo lang yung kapit mo, wag niya kaming idamay-damay kung ano-anong ginagawa niyang mga istorya para sa amin. Charot! Pagtapos nga namin sumayway, nagsimula na kami na kumuha ng mga paros at tulya para naman may maiuwi kami mamaya. At dito na nga nagsisimula ang paghalugog namin sa bawat pasilyo, sa bawat kanto at bawat sulok-sulok ng mga putik upang hanapin ang perlas ng sinanganan. Charot! Diyan nga pala ay buwis-buhay ang pagkuanera ng tulya kasi habang nangunguha siya ay lagi siya nadudulas. Pero alam mo, ito ang nakakamiss gawin nung ako ay bata pa. Kaso nung kami ay nanulya, pinalo kami ng aming ama. Pero hindi naman masakit. Tuwan-tuwa nga dyan ang bunso naming kapatid kasi hindi siya nakaranas manulya noong bata pa siya. Habang ini-edit ko nga pala to ay rinig na rinig ko ang talairik ng pinsan ko. At nakakatawa dahil masaya-saya sa ginagawa niya. Sila nga pala ang mga anak na mayaman na niyaya ko. Siya nga pala si Kate alias Kit. Sumasama kahit may pasok. Godrich nga pala ngalan niya alias Pierre. Kalapan kasi ang pangalan ng tatay niya kaya huwag na kayo magtaka kung bakit Pierre. Siya naman si paring Ryan at naniniwala siya sa kasabihang I love Apple. Kasi nga si Apple nagpatibok ng pikang puso ni paring Ryan. Eto nga palang bukong ito hindi ko alam kung saan galing. Basta ako ay kumain. Gutom na rin nga ang mga kasamaan ko. Pero yung mga tulya na nakuha namin, kayang takutin ng mga kamay ko. Pagkatapos nga namin magmerienda ay back to work ulit kami. At nag-decide nga ang grupo na lumipat sa Bulusukan kasi nga mas marami daw doon. Kaya naman, agaran kami bumaba. Dahil nga hamit-namit ng mga ng tulya at paros, mga anak mayaman. Dito nga hindi kami nagkamali ng desisyon dahil hindi pa nga kami nakakalahating oras. May kalahating timba na ang tulya namin. Dito nga umahaw ng iba sa tubig upang magpasuka at magluto ng tulya. Ang iba naman ay naghanap ng kahoy at gumawa ng DIY na lutuan. Tinawag nga namin na buko hatpat ang aming DIY na lutuan. At pakicheck na lang po sa Yellow Basket kung gusto nyong umorder. Dito nga ay sinimulan ko ng pagayat ng mga sangkap at doon lang namin nalaman na wala palang luya na nadala. Pero kahit gano'n ay tinuloy pa rin namin ang pagluluto sa DIY buko pat. Ay aroy luto na yun na chef Pero ang sangkap ay natatlo, paminta, asin at bawang. Akala nga namin ay mag-work ang aming pagdupong kasi umaapoy na siya. Pero nang aming isa lang ang aming hotpot ay puro usok ang aming nakita. Kaya naman nag-decide na kami na sa bahay na lang lutuin.
At binuksan na nga namin ang mahiwaga namin baonan. Nagbabaka sakaling ice cream ang laman. Ngunit nang aming masaksiyan ang buntot ng tuyo na muntik na masunog sa abuhanan. Isang hotdog na kakarapot kapag pinaghatian. Isang itlog na ninakaw pa sa pugaran. Dito nga'y pinagsando ko na mga anak mayaman. Dahil gusto nila ay sila'y pinagsisilbihan. Tinatapos nga lang namin ang aming pagkain. Maya-maya ay kami aalis na din. Pero bago matapos ang bidyong ito, may ilan lang akong gustong sabihin. You will never be this young again. Do what you want to do. Gawin mo yung mga bagay na natatakot ka. Gawin mo yung mga bagay na hindi ka komportableng gawin. At higit sa lahat, maging masaya ka habang ginagawa mo yung mga bagay na yon. And sooner or later, marirealize mo na masarap palang i-enjoy ang buhay kapag masaya ka. Hindi mo kailangang makipagtalo sa mga taong walang bilib sa'yo as long as nag-i-enjoy ka sa mga ginagawa mo. Ika nga, positive people will always choose happiness. Kaya kung saan ka masaya, ituloy mo lang. I-enjoy mo lang. I-enjoy lang natin ang buhay kung saan tayo nagiging masaya. At nandito ako para ipaalala sa'yo na ikaw ang may hawak ng buhay mo. At ikaw ang manunulat ng kwento sa sarili mong libro. So what do you think? How are you going to live your life?